Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ana? Yes, Jacob. Tawag mula sa intercom. Pwede bang ipagpa-reserve mo ako? Table for two. Same place, same table. Ania. Shall I order flowers too? Yes, please. 2 dozen of red roses. Kanino ko ipapadala? Dito mo ipa-deliver. Samahan mo na din ng chocolates. Okay. Kahit di niya nakikita, alam niyang nakangiti ang kanyang sekretarya. Kailan pa ba niya ito huling inutusan na magpareserba ng mesa para sa kanya? Alam na ni Ana ang halos lahat ng tungkol sa kanya. Minsan, naiisip niya na yayain na ito para magpakasal, para may mag-asikaso sa kanya habang buhay. Alam din nito ang lahat ng pasikot-sikot sa negosyo at kampante siya na kahit isang buwan siyang mawala ay tatakbo na maayos ang kanyang opisina. Marunong naman siyang magpasalamat. In return, he compensated her generously at mataas ang sweldo nito kumpara sa iba. Napasimangot siya. It was better he left alone Ana. He had to concentrate sa ibang babae. Like Christine. Mas gusto niya ito kumpara sa iba. Maganda, may mataas na pinag-aralan, at kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Mula ito sa kilalang angkan ng politiko sa bansa. Sikat at kilala si Christine bilang cosmetic surgeon. Bukod sa maganda, ay matalino pa. At kung magpapakasal siya, si Christine na ang pinakamahusay na kandidato na i-consider niya. Ng mga nakalipas na araw, ay madalas na naiisip niya ang paglagay sa tahimik. Inaamin niya na nagkakaedad na siya. Lagi siyang sinasabihan ng mga kaibigan niya na dapat na siyang mag-asawa. Pumasok na din sa isip niya kung para saan at kanino nga ba ang lahat ng pinaghirapan niya kung wala naman siyang tagapagmana. Ngunit lagi niyang kinatatakutan ang responsibilidad ng pagkakaroon ng pamilya. Ang pagpapalaki sa anak ay hindi lamang pagpaprovide ng mga material na pangangailangan. Kung iyon lang, kayang-kaya niyang ibigay. Sobra-sobra pa nga eh. Ngunit ang ibang pangangailangan ng bata ay kinatatakutan niyang hindi niya kayang ibigay. Yung love, care, at saka yung time. Kung sa sarili nga niya ay halos wala na siyang panahon, paano pa kaya kung magkakapamilya na siya? Nag-ring ang intercom. Attorney Olivais online too, sabi ni Ana. Nagising ang kanyang diwa. Agad na dinampot ang telepono. Ilang araw na niyang hinihintay ang tawag na abogado. Ito ang abogado niya sa Manila na pinamamahala niya sa Innovators Trading. Congratulations! You will be the new owner of Innovators Trading. Ipapadala ko na sa iyo ang kontrata through fax para mabasa mo ang nilalaman nito. Kung wala ka nang ipapabago sa kontrata, ay magpipirmahan na. Hinihintay lang dumating ang isang kamag-anak na nasa ibang bansa. Isa kasi siya sa may-ari ng kumpanya. Hindi pa rin tayo nakakatiyak hanggang hindi pa natutuyo ang pirma at dry seal sa kontrata. Aniya. Formalities na lang iyon. Ipa-fax ko na ang kontrata para mapag-aralan mong mabuti. Kung may nais kang baguhin, I trust you, attorney. Putol niya sa sinabi nito. Salamat, but I still want you to go over there, giit nito. Napabuntong hininga siya. Okay then, send it now. Aniya. Inaayos na ng sekretarya ko, sabi nito. And Mr. Acosta, may kahilingan ang may-ari. Bago ang pirmahan ng kontrata ng bilihan, ay gusto kanya makilala ng personal. Bakit? Tanong niya. Sabi ng abogado nila, iyon daw ang kahilingan ng matanda. He want to meet the new owner of the trading industry. Napangiti siya.
Iyon ang sandaling pinakahihintay niya. Tell them we meet at the turnover ceremony, ani niya. Pagkatapos niya makipag-usap dito, tinawag niya si Arthur de la Rosa. Ito ang manager ng PR department. Agad namang dumating ito. Mukhang excited kayo, boss ah, sabi nito pagpasok pa lang sa opisina. Ngumiti siya na para bang nasa alapaap ng mga sandaling iyon. Kay tagal niyang inasam ang mga sandaling iyon. The sale of Innovators Trading will be concluded soon. Gusto ko na may mga media ang turnover ceremony, kasabay ng paglabas sa TV at dyaryo. Patawag ka ng press meeting para sa akin at gusto ko na maipublish ng mabuti ang bilihan. Congratulations, bati nito. Salamat. I want a new name for the company. How about Soledad Trading? Sumanggi sa isip niya ang babaeng nakaniig niya noong isang gabi kahit gaano pa siya kaabala. Yes, gusto ko tawagin ang kumpanya na Soledad. Ako na ang magdedesenyo ng logo. Yun na ba ang bagong official name ng kumpanya? Yes, tinawag niya si Ana na dala ang bulaklak at chocolate na ipinadeliver niya. You have a date with Dr. Garcia at 7, paalala nito. Napakamot siya ng ulo. Nawala na iyon sa isip niya. Sige, tatapusin ko lang ito. Tinapos niya ang mga nakatambak na papeles sa mesa bago siya umalis. Nasa RK Village subdivision ang bahay nito. It was a 2-story house. Mula sa labas ng bakod ay makikita ang maluwag na bakuran at magandang garden. May magkapatid na katulong si Christine sa bahay, driver, hardinero, at ang all-around katulong sa bahay. Ilang taon na din niyang kakilala si Christine. Nagkakilala sila sa isang bar, 2 taon na ang nakakaraan. Parehas silang nabagot sa bar at sabay silang umalis. They ended up in bed together. They were occasional lovers. Nagkikita sila kapag hindi hectic parehas ang kanilang schedule. At mabibilang mo iyon sa mga daliri. Walang problema sa kanila ang ganoong setup. Wala silang commitment dahil kapwa sila abala sa kanilang mga trabaho. Katulad noong party niya, he asked her to be his date but she was not available. May convention sa Japan at nakapag-commit na ito doon kaya hindi ito nakadulo sa party. Bukod tangi na ito lamang ang babaeng inilabas niya ng ilang beses. Nakaka-proud na makita siya na kasama ito. Maganda, sexy, at popular. And she knew the right people. Yes, he was going to settle down. Christine Garcia was the right woman for him. Paghinto ng sasakyan niya sa tapat ng bahay nito ay agad bumukas ang pinto. Sinalubong siya ng katulong at pinapasok. Gusto niya ang bahay ni Christine. Iisa kasi ang decorator ng bahay nila at ito ang nagrekomenda sa kanya. Hindi nagtagal ay bumaba ito. Talaga namang napakaganda nito. Tumayo siya at sinalubong ito sa baba ng hagdan. Good evening, beautiful lady. Kinuha niya ang kamay nito at hinagkan. For you. Sabay abot sa daladalang bulaklak at chocolate. Thank you, sabay amoy sa mga bulaklak. Shall we go? Okay, sabay tawag sa katulong. Ilagay mo ito sa vase at dalhin mo sa kwarto ko. Opo, Ma'am Christine. Ikinawit na ni Christine ang kamay nito sa braso niya at tinungo nila ang pinto. Regular na customer si Jacob sa restaurant na iyon. Maliit lang ang lugar, ngunit napaka-eksklusibo. Masarap ang pagkain ay nihahanda ng French chef at may tumutugtog din ng classical music sa lugar na iyon. Doon niya madalas dalhin ang kanyang mga bisita. Ang paborito niyang upuan ay ang lamesa malapit sa may pool. Pagkatapos iserve ng waiter ang food nila, ay muli niyang ibinaling ang atensyon sa dalaga. Napakaganda nito noong gabing iyon. Halos napatingin lahat dito habang palapit sila sa kanilang mesa. Nakadama siya na pagmamalaki habang kasama nito.
Napakatalino kasi ni Christine, masayang kausap, mapapag-usapan nila ang kahit ano. Talaga nag-e-enjoy siya na kasama ito. Maghahating gabi na nang ihatid niya ito sa bahay. Magkape muna tayo? Okay. Tumuloy sila sa salas ng bahay. Saglit na lumabas at pagbalik ay may dalang isang bote ng alak na nakalagay sa tray kasama ang 2 wine glass, ice bucket at platito ng cashew nuts. I just turned the coffee maker on. Let's have the nightcap. Tumayo siya, kinuha ang tray mula rito at ibinaba sa coffee table. Naupo sila at sinalina ng alak ang 2 kopita. Nilagyan ng yelo at saka ibinigay ang isa rito. Iniabot ni Christine ang remote control at may pinindot doon. Bumukas ang isang parte ng dingding na tila rainforest. May nagliliparan at humuhuning mga ibon, nagagandang halamang gubat at bulaklak sa itaas ng malalaking puno at parang naaamoy pa niya ang bango ng bulaklak. Nice! Muling pinindot ang remote control, ibang view naman ang lumabas. Para silang nasa beach, white sand at banayad na humahampas ang alon sa dalampasigan. Parang nararamdaman mo ang malamig na simoy na hangin na galing sa dagat. Amazing, aniya. Yes, nakangiting sabi nito habang nakatanga sa kanya. Hindi na natin kailangan lumabas para ma-enjoy ang nature. We bring it to the comforts of our home. You're right. Para tuloy gusto ko maghubad, bulong niya. Why not? Tumayo ito at nagsimulang hubadin ang sariling damit. Iyon ang gusto niya rito. Alam nito kung ano ang gusto niya. She has no inhibitions. Napakakinis ng kanyang balat. Ang ganda ng katawan. Perfect pasimula paa hanggang ulo. Tumayo na din siya at nag-umpisa maghubad. They looked at each other's nakedness. Na magsawa ang mga mata ay sabay nilang iniabot ang kamay sa isa't isa. Nagyakap at buong alad na naghalikan. Sabay silang napaluhod sa carpet. Na para ba nagme-make love sila sa isang beach. Habang umiinit ang kanilang pagdiniig ay lumalakas naman ang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Hanggang tila naging isang daluyong iyon palakas ng palakas at sabay silang tinangay ng rurok ng alon. That was great! Kasabay ng paghimlay nito sa kanyang dibdib. Why don't we go upstairs to my room? We will be more comfortable there. Napatingin siya sa kanyang relo. I'm sorry but I have to go home. I have a breakfast meeting tomorrow. Kararating lang ni Jacob sa opisina ng umagang iyon. Hindi pa siya nakakaupo nang sabihin ni Ana sa intercom na nasa linya si Sister Margaret at nais siyang makausap. Hindi siya makaimik. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay baliwalain ang tawag at ipasabi kay Ana na busy siya. Ngunit nag-alala naman siya na baka importante ang sasabihin ni Sister Margaret. Bihira lamang kasi itong tumawag sa kanya. Alright, put her on the line, ang sabi niya. Ilang sandali pa lamang ay kausap na niya ang madre. Hello, Jacob? Sister Margaret, magandang umaga ho. Bati niya. Pilit pinasisigla ang boses. Kamusta ka na anak? Mabuti ho. Kayo ho, kumusta kayong lahat dyan? With God's grace, mabuti naman kaming lahat. Alam kong abala ka, kaya dediretsahin na kita. Naisa na namin na ikaw ang mag-cut ng ribbon sa bagong tayo na building. Gusto ko makita mo. Sorry ho sister, pero hindi ko maharap. Hindi mo maharap? O ayaw mong harapin? Banayad na sabi nito. Hindi siya nakakibo. Magmula nang umalis ka, hindi ka na bumalik. May tampong sabi nito. Huminga siya ng malalim. Hanggang maaari ay ayaw nitong saktan ang kalooban nito. Ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Sister Margaret, sana ay maintindihan ninyo po ako. I tried. I'm sorry anak. Sana maintindihan mo ako. Kaya lang namimiss ka na namin. Kung may kailangan ho kayo, tumawag po kayo kay Ana. Isang malungkot na tawa ang pinakawala ng madre. Ano pa ba ang hihilingin namin sa'yo? Ibinigay mo na sa amin ang lahat.
And we're very grateful for that. Lagi ka namin ipinagdarasal, iho. At sana isang araw ay mabisita mo naman kami. Muli ay hindi siya nakakibo. Ayaw niyang mangako ng isang bagay na hindi naman niya kayang tuparin. Maya-maya ay nagpaalam na ito. Tumayo siya at tinungo ang kinaroroonan ng alak. Talking to Sister Margaret made him feel empty and lonely. Muling tumunog ang intercom. "Your 9 o'clock appointment is already here," sabi ni Ana. "Pumasok ka muna rito," sabi naman niya. Agad namang pumasok si Ana. Bahagyang umangat ang kilay nito nang makita ang isang baso ng alak sa mesa niya, ngunit hindi na ito nagkomento. "Ikaw na ang dumalo sa inaugurasyon ng St. Rita's Little Lamb." Kinuha niya ang checkbook at naglagay ng malaking halaga at iniabot niya kay Ana. "Sabihin mo kay Sister Margaret pambili nila ng mga kasangkapan sa bago nilang building." "Hindi ka dadalo?" Nag-usap na kami ni Sister Margaret at pakisabi na din kay Sister na huwag na lang niyang mababanggit kahit kanino ang pangalan ko, lalo na sa press. "Regular ka nagbibigay ng donasyon sa kanila, pero ayaw mo naman silang puntahan. Bakit? Sige na, Ana. Marami ka pang gagawin." Naihilamos niya ang kamay sa kanyang muka. Someday, muli siyang babalik pero hindi pa ngayon. Muli niyang hinarap ang trabaho. Malaman na kaya ni Jacob at Samantha na hindi pa naginip ang nangyari sa kanilang dalawa? Magkita na kaya sila ng personal? Abangan.